Hello everyone, I am Carmelo Georges Derder, and you are listening to The Melopod. So, for today, I don't really have a topic in mind. So, by the way, nasa UPLB pala uli ako. Nasa O-Park tayo ngayon. So, nandito si Oble, kung makikita nyo. Kita ba? Kita. Ayan yung show. So, bakasyon pa rin naman namin, pero we had this photo shoot para sa isang event namin sa UPLB Econstock. So, kinailangan kong bumalik because we had to take our pictures. So, ayun. Ewan, this is, for today, more of reflection lang naman yung naiisip kong gawin. Kasi, actually, dapat yung binabala ko rin talaga is to do this shoot sa sa Freedom Park. Kasi, wala, yun yung original plano ko. Kaso, it's already 4:30 ata na nakapag-set up ako doon. Kaso, na-realize ko na iwan ko yung mic ko. So, bumalik pa ako nung dorm. Sabi ko nga, pinag-isipan ko pa kanina kung like, kukunin ko pa ba yung mic ko or hindi na. Kasi, sabi ko, baka hindi na ako abutan. Kasi nabasa ko sa weather app ba? Or sa Google, so basta somewhere. Kasi tinignan ko anong oras magdidilim na kasi medyo kulimlim na rin. And sabi 5:30 daw magdidilim na. So hindi ko rin compute yung lakad ko kung gaano kabilis. Pero it took me 15 minutes, so 45 na. 4:45 nung dumating ako dito. Sabi ko dito na lang tayo mag-set up kasi hindi ko rin alam. Pag pumunta pa ako dun sa Freedom Park, baka magdilim na. Di pa tapos yung video. Pero this is a short video lang naman to get the ball rolling lang din kasi it's been a long time na rin nung huli ako nag-shoot ng video. Ano ba yun? Ang huling video ko pa ata is with Kuya Paul with about thesis, and that's like start pa ng SEM kasi yung thesis na yun is like for tips para sa mga magtitesis. Kung tips para magtitesis, para sa start talaga ng SEM yun. Kasi start, syempre, anong pang sense ng tips kung dulo mo na yung SEM siya bibigay, diba? So medyo matagal na rin. Feeling ko nagtigil din ng momentum ko is I tried din kasi to change my content from podcast. Well, originally hindi naman kasi talaga podcast ang gusto ko lang i-produce, pero ayun, I tried vlogging and sabay-sabay yun eh. Yung parang kay Kuya Aaron yung video before kay Kuya Paul, then kay Kuya Paul na, tapos sabay-sabay, tapos parang nalula ako sa video to edit. Tapos yung vlog ko na yun dapat is supposedly like a day in my life, pero not so usual kasi may org event ako nun and unexpectedly na-invite ako sa ANC. So it's a very special week talaga kasi ang dami nangyari nung araw ko na yun. Pero ewan ko ano nangyari, nalula ba ako or planning fatigue ba tawag yun, or basta yung nag-overplan ako na parang since then hindi ko na siya nabalikan. Like actually it's January pala, if mapapanood ko most likely hindi sa araw ng upload ko. It's January na. Kailan ko sinut yun? Parang hindi ko na maalala. Early October? September? Parang mga ganun. So, matagal na talaga. September ba? Ang tagal na rin. So, ilang buwan na ako. Sabihin natin September, October, November, December. January. So, like, it's 4 months, 3, 4 months, 5 months na rin ako hindi nag-shoot. So, this is just to get the ball rolling din para makapag-continue ako sa content. Kasi I really had, to be honest, hindi ko rin alam anong magiging title ng video na to. I think procrastination or something. Well, I struggled with procrastination. Not with ACADS actually. Feeling ko with ACADS medyo na ayos na ako. Pero with like yung mga ganito na YouTube, kasi parang lagi ko siya nasa side, na puput aside kasi syempre
ang nasa isip ko, ang first priority pa rin naman syempre is yung ACADS. So, ayun, hindi ko na siya nabibigyan ng oras talaga. And like parang lagi siya na ano yung manyana habit na like parang pag dating ng sem break, sabi ko. Pagdating ng sem break nung first sem, gagawin ko na siya. Then na-move. Kita sabi ko, gagawin ko ng Christmas vacay. Then na-move na naman. Actually, nag-try din nga ako kasi nung bumagyo, medyo malala yung impact sa amin. So, nag-try din ako pero unfortunately, wala kasing kuryente rin sa amin. Ang lala nung impact sa amin. So, ang dami talaga. And most of it, feeling ko din talaga, is just me reasoning out kung bakit hindi ko dapat siya gawin. Parang gano'n. Na, minsan, ang rason ko na lang is, ang pangit kasi ng gupit ko ngayon dito. Ang pangit ng setup ko, ang kulimlim, gano'n. Pero tingnan mo naman ngayon, di ba? Nagawan ko ng paraan to start it. Kasi gusto ko talaga. Kahit medyo madilim na and feeling ko hindi maganda masyado yung light. Feeling ko hindi masyado maganda yung light. Pero yun, because I really wanted it to. And now I want to establish din my why. Kasi ewan ko, coincidence lang din to, pero tinignan ko kanina bago ako mag-start din ng video. Kung ano yung first video ko, like parang yung title nun is Why Start a Podcast? Explaining my whys. Feeling ko dun kasi din talaga nawalan ng why yung ano ko. Like nawalan na, nakalimutan, hindi naman nawalan. Nakalimutan ko ano yung whys ko doing this podcast. And even though supposedly, di ba dapat, it's about serving the audiences with content, medyo na masyado siya naging about me. Na parang, yun nga, masyado akong na-focus na, ang pangit pa nung pananalita ko, ganun, ang pangit ko. Like, parang nako-conscious talaga ako, buhok ko, itsura ko, damit ko, or something like that. Sabi ko, kaya basta ang dami ko reasons na all about myself, na nakalimutan ko kung bakit ko ba ito ginagawa in the first place. And actually, I'm actually proud of myself na rin kasi nakabalik ako, and right now, kung i-compare mo siya sa first video ko, it's a lot better. I believe it's a lot better. Kasi hindi naman ako ganun ka nahihirapan magsalita. Naalala ko, puro ums pa ako nun. And ewan, mamaya kung matcheck to kung maraming ums na filler words akong ginagamit dito sa video na to. Pero I'm more confident now. Ngayon na kahit walang, actually, ang daming tao. Both benches nakatabi ko sa tapat ko. As may tao. Pero I'm not struggling to speak, hindi na ako nahihiya. Kasi kung mapapansin mo rin naman, they are doing something. Hindi ko na sure kung naririnig nila ako kasi baka malakas yung boses ko. Masyado. Pero sana hindi. Pero ayun, I've really struggled din. Ito yung pinakamalala ng pagpo-procrastinate ko. Ang mahirap kasi with YouTube content like this and other hobbies na gusto mong simulan, like yung mga mga self-improvement stuffs na I'll start reading more, I'll start working out more, I'll start exercising na, yun nga, I'll start making content na. Unlike kasi nang sa school, sa ACADS, wala siyang hard deadline eh. So kahit wala kang gawin, wala siyang consequence. So hindi ako nagkakaroon ng sense of urgency to do it. Walang reason. So I always put it aside. Yun siguro yung main reason din kung bakit nag-struggle ako. So, ayun nga, gaya na sabi ko, ang plano ko originally is to shoot sa ngayong December, ngayong break namin, Christmas break. Tsaka actually sabay na kasi natapos na rin naman yung SEM namin. So technically Christmas break to and SEM break. Technically tapos na yung Christmas break, tapos na ngayon. Celebration of Three Kings ba yun? Pero ayun, ang buong ginawa ko lang talaga ata nung
bakasyon. Nanood lang ako, kain, nood, laro. Yun lang, and actually hindi na nga rin ako nagiging productive kahit sa bahay. Like parang kahit yung maglinis ang bahay, ganun. Feeling ko I was parang naging pala mo nila tuloy ako sa bahay. So like hindi siya nakakatuwa experience. Pero like actually it's not enough din na may nararamdaman kang ganun kasi kahit alam ko na sa sarili ko na parang I was really being unproductive. Parang I'm still rotting in my bed. So yun nga, establishing a strong why is very important din talaga. Kung establishing a strong why and remembering it is very important din talaga kasi actually feeling ko ginanahan lang ako na mag-content ngayon, not because nakapunta ako dito, not because of the environment. Kasi actually kanina while I was traveling from Cavite papunta dito sa UPLB, ang travel ko kasi nagji-jeep ako, then UV, then jeep. Sa jeep, not sure if meron din neto kasi nasa Metro Manila ako. Maybe sa amin lang dun sa may bandang Caloocan, Quezon City na walang ganun. Pero kadalasan kasi, I don't know if you've encountered, like, di ba sa mga jeep may mga umaakyat na, like, na mga bata na, tapos sinasabi nila na, like, they're badyaw, gano'n, tapos mag-aabot sila ng sobre or ng ampaw, tapos mamanlilimos sila. Tapos wala lang, naalala ko lang, isa rin kasi yun talaga sa reasons ko on why, kasi well, hindi ko naman sila mabigyan kasi wala rin akong pera, sakto lang yung pamasahe ko nun. And medyo struggle ko na rin talaga to nung bata pa. Ay, struggle, hindi struggle. Medyo struggle ba? I have no better words to, so lack of better terms na lang. Yan, medyo ko na siya ng bata, parang dinadablab ko na pag may nakikita akong nanlilimos talaga, like parang naawa talaga ako ng sobra, and feeling hindi sapat yung bigyan mo lang sila ng limos. Ewan ko, baka ganun lang din siguro kasi talaga ako pinalaki ng magulang ko na well, biggest influence ko rin naman kung bakit ako nagko-content talaga now, which is actually ito, storya na lang na medyo heartbreaking na rin sa akin ngayon is I grew up with contents from like Mr. Beast, Nas Daily, and unfortunately like parang recently it's saddening lang kasi napapanood na parang it started all good naman, like parang si Mr. Beast with his philanthropism, tapos si Nas Daily ang gaganda ng content niya dati, yung that's 1 minute, see you tomorrow. Tapos ngayon na parang downfall, well, si Nas nagda-downfall na talaga kasi is struggling na parang I don't know if they really started na yung mabait na talaga sila, then parang nakorap na lang sila as they grew. Pero it's actually saddening kasi yun nga, gusto ko siya i-replicate. Like, ever since talaga gusto kong siyang i-replicate, like yung parang mamimigay ka ng pera sa iba, tapos iba lang yung feeling niya. And actually matagal ko na rin gustong gawin is yun nga, pagbigay nun sa jeep na parang well, it's impossible for me to do it now kasi wala pa naman akong pera talaga, and I'm still studying, na parang like I will take those children out, treat them sa Jollibee or something, fast food. Pwede ko silang ilibre, then like talk with them, know their stories. Kasi aywan, I hope hindi siya magtunog na I mean this is very, very sincere, I don't force you naman to believe me, pero I want to set my why here na yun talaga, I'm doing this content for the greater good din talaga, na kasi gusto ko talaga makatulong. And yun nga, kaya may motto rin ako na yung connect, grow, inspire.
Well, yun naman kasi talaga yung motto or line ba? 3 words dun sa thumbnail ko lagi, or actually pag nakita mo yung intro neto, connect, grow, why? Kasi connect, connect here in social media, through social media. Then grow, me as a person, grow. Then inspire people. So, like parang gusto ko na ma-inspire din yung mga people, mga tao na nanonood sa akin to do the same. Na, yun nga, the way, I'm not sure if ginawa lang nila to for views, pero the way na in-inspire ako nila Mr. Beast before to help others din, now which I want to start it now. Pero, yun nga, as of the moment, I don't have the means to do it. Kaya, yun nga, ngayon, I'm learning to do things na I can control. So, kaya bumabalik na rin ako sa content na I wish makapag-consistent na rin talaga ako. Kasi, hindi ko na, I've read it from a book, then, sorry for the term, but it's The Subtle Art of Not Giving a Fuck. So, I was giving too much fuck. Ano pa pwedeng other words sa F-word para hindi siya, I was giving too much of my ano ba pwede? Pake, ano bang English ang pake? Basta yan. Masyado akong may pinapakialaman yung mga maliliit na bagay na usually hindi ko naman control, like the way I look, yung kung ano yung computer ko, kaya hindi ko ma-start yung kasi sabi ko mag-upgrade ako ng computer, ng laptop, kasi 4 GB RAM lang yung laptop ko, so like it's really hard to edit with that kind of RAM. Pero yun nga, ngayon na realizing na there's much bigger things to give a damn about, to nabigyan ng pake. And yun nga, makakalimutan mo na rin kasi na isipin pa yung mga yun diba? Like parang makikialam ka pa ba sa anong itsura mo sa video? Mas unahin mo pa ba yung pakialam mo dun kaysa yung makatulong ka sa iba, diba? Kung yun talaga yung una mong iisipin na rin talaga. And I believe na yun din, naging medyo selfish yung perspective ko lately with my content, kaya napatigil din ako. And I was being too perfectionist kasi I'm trying to, may nabasa din kasi ako, sabay din kasi yun na parang ang sinabi nila sa content nila is huwag kang gumawa ng content na basta-basta lang, na parang, kasi ako medyo may ugali ako minsan na basta makapaglabas lang ng content, na dapat bawat content mo quality para pag pinanood ng mga audiences ko, which is kayo, is pag kinlik nila yon or pag dumaan sa feed nila, maganda maggawa ng video si Carmelo, so for sure itong video na to maganda rin. So ayun, doon ako inatake ng perfectionism ko na naghihintay pa ako na hindi ko muna gagawin yun nga, yung vlog ko na hold for very long na hindi ko muna siya gagawin kasi wala pa akong RAM na maayos, wala pa akong laptop na maayos. Pero ayun nga, starting pa lang din naman kasi talaga ako. It's something that I cannot control. Masyado akong perfectionist. Well, it's not bad to be perfectionist, to pay attention to details, pero yun nga, if that perfectionism is something that's hindering you from doing what you're supposed to do, parang dun din siya nakakasama din talaga. And ito, napakinggan ko lang din sa Arcane, it's a good line din from Victor ba or Jace, na parang sinabi nila na in the pursuit of greatness we fail to do good. So ayan, feeling ko that's something that I've faced, na sa pursuit ko na maging excellent, gusto ko maganda ganito, kaya hindi ko muna siya gagawin kasi hindi ko muna yung perfect time na ito yung mga kailangan ko para maging perfect yung video kong to. I failed to do it
in the first place. So, ayun. Hopefully, makabalik ako sa content ko. And, ayun. This video rin, I'm making this video to serve as an anchor then for me to look back kung ano nga ba talaga yung purpose kung bakit ko sinimulan tong channel. And ayun nga, kasi yung mga idol ko nga, diba, parang sila Mr. Beast etc. Na I hope in the future kung mag-boom man ako, I'll be given the opportunity na to grow my audience, to reach as many people as I can, na sana hindi ako mapasama, na I maintain this attitude na all give, na hindi about me yung content ko. It's about giving help and inspiring people to do good also. So, ayun, I'm really hoping na sana for the future me na to stay grounded din talaga. Ayun nga, sana wala kang gawing kalokohan. Kasi we're doing this in the first place to serve the people, di ba? And that's something that I've learned from UP din talaga, na para sa bayan. Actually, basta likod ko yun, I'm not sure. Pero, ayun, scholar ako ng bayan, so, para sa bayan. And, ayun, please, Carmelo, serve the country. Yeah. I want the Philippines din talaga na and my country fellow mate, na sana hindi mawalan ng pag-asa kahit ang dami ng lokohang nangyayari sa bansa natin, and for them to stay kahit nga yun nga, alam na naman natin yung sitwasyon natin, and economic wise it's really better naman talaga to go abroad. Pero well, that's my first din naman talaga before na mag-abroad. Pero I want hindi ko alam, I've set it na purpose ko na I want to contribute in the growth of this little country known as the Philippines. And sana magpatuloy na ganun yung mindset ko. And ayun, if may nanonood man na kung sino dito sa video na to, if ever man na I go tumawiliwas ako ng landas, if I change my path towards yung bad, na I hope you'll remind me to watch this video and remind me of my whys. So I think that's a great wrap up na rin ng video. I hope to see you, I really hope to see you in my next videos. I hope maging consistent na din talaga ako. And ayun, let's talk about other things na rin sa mga susunod na video. So ayun, thank you very much guys. Bye. Ay, bago pala yun, also do not hindi ko nasasabihin na like, subscribe kayo naman.